Muli, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nandito po kayo. At nakikiselebrate po tayo sa ating pong Good Friday. Alam niyo, yung Good Friday is not a funeral service. Ang Good Friday ay victory ng Panginoon. Yung sinabi niyang, naganap na, it is finished. Yung pong finished work ni Christ, yun ang ating tinatayuan. Yun ang dahilan, kaya tayo ay nararito at nakakapanatili at umaasang hanggang sa huling sandali, tulad ng kanyang pangako, hindi niya tayo iiwan, ni pinababayaan man sa kanyang lahat ng kapurihan. Amen po. Amen. Kaya yung pong mga guest natin ngayon na inanyayahan, welcome po sa family ng Holy Trinity Bible Church. Naway hindi itong una't huli na kayo po'y aming makikita. At habang inyo pong ine-enjoy ang mensahe at inuunawa, gusto ko pong iparating sa inyo ang aming taus-pusong pag-anyaya na ang church ay committed po, sobrang committed para magkaroon ng kalaguang spiritual po ang mga minamahal ng Diyos. Kaya kayo po'y welcome na mag-join in. Amen po. Mula pa noong hanggang ngayon, mula pa noon, nung ang Panginoong Jesucristo ay pako sa krus, hanggang ngayon, ito po ay nagdulot na ng controversy. Yung pong nagkaroon ito ng pagtatalo, nagkaroon ito ng mga yung kaguluhan dahil yung pangyayaring yon para sa iba ay iba-iba ang kanilang mga pananaw. Iba ang pananaw ng Hudyo, iba ang pananaw ng Greek, at dahil sa kalituhan po ng mga tao. Ang cross, yung pong cross, na nakakita natin sa cross na pinagpakuan kay Jesus, ay ginawa pong palamuti. Ginawa tuloy itong pansabit sa tenga, ginawang hikaw. Ginawa itong kwintas. At pagka mayaman-yaman ng kaunti, nilalagyan ng gold, nilalagyan ng diamond, nilalagyan ng kung ano-ano para pagka may kaya sa buhay. At para ginawa siyang parang anting-anting na mayroong kapangyarihan na pag isinabit mo sa likod ng pinto, lalayo sa lahat ng masamang espiritu, hindi papasok ang masamang espiritu. May pa ba tayo doon? Tatandaan niyo ba yun? Nung maliit pa tayo, pati kay Dracula ay pinanakot. Kaya dahil sa kakulangan ng kaalaman, yun po ang nangyari at nais ng Panginoon na hindi tayo manatili doon sa confusion. Hindi tayo manatili doon sa kakulangan ng kaalaman tungkol sa tunay na mensahe ng cross. Sabi niyo po, ito ang title ng ating message. Nasa inyong outline po. Sabay-sabay, basahin po natin. Sino pa po ang walang outline? Pakitaas po ang kamay nang wala pang outline. Naubusan na ba sila? Or pwede kayong lumabas? Kumuha agad ka. Naubusan na? Hindi naman? Ayun, okay. Yung mga wala pa, abutan na lang ninyo po. Taas ang kamay po, yung wala pa. At gusto kong lahat kayo ay merong outline at meron kayong masulatan at masundan ninyo yung aking isi-share po ngayon. Ako po'y halos walang tulog. Ilang araw na po akong nagpo-focus dito sa mensahe. Napakahalaga. Ganito po yan. Para lagyan ko ng kaunting value ang kahalagahan ng Good Friday. Mahigit pong 1 milyon ang ginastos ng church. Hindi kayo makakapaniwala. Yung pong overflow, kasi po hindi tayo kasya rito. Nandun po sa likod natin, mahaba po yon. Meron pong overflow doon. At meron po tayong binili na projector na dahil sa nagkaroon ng problema sa US pa ino-order, hindi po available dito. So ang ginawa po natin, pinik up pa natin sa Singapore. Namasahe ang isa sa mga staff, kinuha sa Singapore, binalik dito at last minute, inayos po. Ganun po kahalaga ang araw na ito. Ganun kahalaga yung mahalaga sa Diyos. Sapagkat ginawa niya ang lahat ng yon para sa akin, para sa inyo, para sa ating lahat. Di po ba? Kaya ang natitira na lang sa atin ngayon ay pusong magpagpasalamat. Gratitude na mahal tayo ng Diyos. Ginawa niya yon sapagkat gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan
Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa kanyang lahat ng kapurihan. Amen po. So sa lahat po ng aking sinabi, yung nagdulot ng controversy, nagkaroon ng confusion, nagkaroon ng pagtatalo, matatagpuan po natin dito sa verse na titingnan natin, yung 1 Corinthians chapter 1, verse 23, doon po muna tayo, nasa inyong outline. But we preach Christ crucified, to the Jews a stumbling block. A stumbling block. Parang kung titingnan natin yung pinagmulang salita noon ay skandalon. Sa Greek word, skandalon. Na doon nanggaling yung word na scandal. Parang iskandalosong pangyayari. And to the Greek, foolishness. Yung foolishness naman yun ay parang moronic o unstable mind. Yun ang foolishness. Doon nanggaling yung word na yun. To the Jews, ayan sa inyong outline, tingnan nyo. To the Jews, ito po, yung mga religious people, nagre-represent ng mga relihiyosong mga tao, yun po ay stumbling block. Katitisuran sa Tagalog. Tingnan nyo po, basahin natin sa Tagalog. Sabay-sabay po. Okay, ready? Okay, read. Subalit, ipinangaral namin ang Kristo na ipinako sa krus na isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hentil. Stumbling block and foolishness. So there was confusion noon at hanggang ngayon. At yun ang dahilan kaya meron terrorism. Yun ang dahilan kaya mahirap mag-travel. Yun ang dahilan kaya nakikita natin yung mga digmaan ngayon na nangyayari. It is a religious war. Meron pong gustong patunayan yung Hamas at ina-attack nila ang mga Israelita na nung una pang panahon, gano'n na po yun. Kaya maging bukas tayo, bukas ang ating isipan at puso, ng spiritual na digmaan na ito, na nagaganap, na nakikita natin ngayon sa actual, patayan, yun po ay sa spiritual ay nangyayari na noon pa at hanggang ngayon. Walang makaka-escape doon. Amen po. Ngayon, sa mga Jews, nagre-represent ito ng religious people. At sa mga Greek naman, nagre-represent ito, nasa inyong mga outline po, nagre-represent ito ng intellectual people. Nandiyan sa inyong outline. Yan, nakikita niya sa ibaba. In Jews, religious people, at yung Greek, intellectual people. Yung mga intellectual, yung mga logical, hindi sila makapaniwala sa pangyayaring ito. Pero sa iilan, for the few, doon sa mga tinawag, ito po yung power of God. Dito po naman sa verse 24 ng the same chapter, sabi rito, but those who are called, both Jews and Greek, tingnan po, Christ, the power of God, and wisdom of God. Sabay-sabay, kayo naman po magbasa. Okay, ready? Okay, read. Amen. Sa Tagalog po, ngunit sa kanila ng mga tinawag, alam niyo po yung word na tinawag o called, yun ay church. Ang church po ay dalawang word. Ekaleo. Yung ek from nowhere, kaleo, called. Yun po sa Greek. Ekaleo. Kaya yun po, yung kapulungan, yung kabuuan ng mga taong yun ay ecclesia. Kaya yung ecclesia, yun ang church. Kaya yung pong mga tinawag, sabihin mo sa iyong katabi, tayo yun pala. Tayo yun. Tayo ang mga tinawag. Ngunit sa kanila ng mga tinawag, tayo yun, maging mga Hudyo man o Greek, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos sa kanyang lahat ng kapurihan. Amen po. Thank you, Lord. Now, imagine ninyo itong eksena doon sa cross. Parang bumiyahe muna tayo, pumunta tayo doon, bumalik tayo doon sa panahon yun na si Jesus nakapako sa krus, dugo-duguan, may koronang tinik siya, tsaka may dalawang magnanakaw sa magkabilang tabi niya, dalawang kriminal. Nakikita natin, ayun po, yun ang eksena. At naghihingalo ang Panginoong Jesucristo. Naghihingalo siya. Ngayon, tauman, pinaka-relihiyosong tauman, o diablo man, natuso, diablo man. Tingnan niyo po. Hindi niya maunawaan yung nangyayari ngayon.
Sa tingin ng mga religious people, yun po ang nagkanulo, yun po ang gumawa ng paraan na si Jesus mapako sa krus. Para sa kanila, katitisuran, para sa kanila, katagumpayan, at sa akala ng dyablo, napatay na niya ang Misaya, panalo na siya. Amen po. Pero ang totoo nun, yun ay wisdom of God. Yun po ay victory, yun po ay katagumpayan. Kaya sabi ko nga kanina hindi ito funeral service, ito po ay celebration. Sapagkat yung pangyayaring yun ay katagumpayan ng ating Diyos sa pangalan ni Jesus at yun ay ibinigay sa church sa atin po, purihin ang Panginoon. Amen po. Hindi makomprehend ng tao ni ng dyablo, nakaaway ng Diyos, na yon ang tanging paraan ng Diyos na magdudulot ng buhay na walang hanggan sa lahat ng kanyang mga minamahal na mananalig sa Kanya. Hindi nila magets. Hindi nila kayang naghihingalo, parang talo na tayo. Amen po. Pero yung pala katagumpayan. Yung pala magbibigay sa atin ng pag-asa. Amen po. Kaya itong cross na ito ay ang tanging solusyon ng Diyos. Ito ang kapangyarihan ng Diyos. Ito yung power of God na sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa cross, winasak niya magpakailanman ang kingdom ng dyablo. Winasak niya ito. At ang kaharian ni Satanas at sinira at ang pagkahawak. Hawak niya ang ating buhay sa kasalanan. Okay, magtataas muna tayo na kami. Tatanungin ko muna kayo. Sino sa inyo, ang kahit anong gawin niya ay patuloy pa rin na nagkakasala? Pakitaas mo ang kamay. Kaya di po ba? Hawak tayo ng kasalanan. Amen? Amen ba tayo doon? Kaya ito ang winasak niya, ito ang pinagtagumpayan niya, ito ang power of God, at ito ang wisdom ng Diyos. Wisdom, karunungan ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay gumamit ng pamamaraan na hindi kailanman maiisip ng dyablo at ng tao na yung pala ang tanging paraan ng Diyos, yung cross. Kaya yung pong kamatayan ng Panginoong Jesucristo, pag yun po ay ating inaalala, hindi po dapat tayo nalulungkot. Yun ay katagumpayan. Yun ay victory ng God the Father. Yun ay victory at yung victory nyon ay ipinakaloob niya sa church at tayo po yung church, ang Ecclesia, ang mga tinawag ng Diyos, purihin ng Panginoon. Amen po. Meron mga nagtatanong, bakit nga ba ang Good Friday o ang Biyernes Santo, bakit nga ba ito lagi nakatuon doon sa krus ng Kalbaryo, sa cross? Naisip niyo ba yun? Bakit ang Biyernes Santo nakatuon sa cross? Bakit ang tinitingnan natin dito ay yung paghihirap ng Panginoong Jesucristo sa cross? At tinatawag natin Good Friday. What is good about the Friday? Na ang Panginoong Jesucristo ay nakapako sa cross. Dahil ito po, tinan nyo. Ang sinasabi ng ilan, bakit hindi yung lifestyle ni Jesus? Bakit hindi tayo mag-focus dun sa lifestyle? Bakit hindi tayo mag-focus dun sa preaching ni Jesus o sa teaching ni Jesus? Bakit ang tinitingnan natin ay yung cross? Bakit ang tinitingnan natin ay yung paghihirap niya sa cross? Okay, ito po, sasabihin ko po sa inyo ang katugunan. Ang lifestyle ni Jesus, ang preaching ni Jesus, ang teaching ni Jesus, mga minamahal ng Panginoon, hindi po yon ang nagdulot sa atin ng kaligtasan. Yun ay means. Yun ang means for the result. Yun ang paraan para doon sa katagumpayan. Yun ang paraan para marating niya yung cross ng Kalbaryo. Yung pagbububo ng dugo. Sa pagkasabi po sa Bible, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kung walang pagbububo ng dugo, walang kapatawaran. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabay-sabay po, sabihin niyo yan. Sapagkat ang kabayaran, okay, ready? Okay. Ay kamatayan. Ngunit, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Amen po. Kaya ito yung ating tinitingnan. Ito yung pag-Good Friday, ito po yung celebration. Ito po yung katagumpayan na lagi nating tinitingnan. Ito yung kaligtasan, ito yung kapatawaran, ito po yung kagalingan
Ito yung kalayaan. Sabi na Jesus, He whom the Son sets free is free. Ang pinalaya ng anak ay tunay na malaya. Ito ang kalayaan, sa kanyang lahat ang kapurihan. Amen po. At titingnan natin ito. Atin pong nanamnamin, mag-focus po tayo, sabi sa Hebrews 12:2, ituon natin ang ating paningin. Sabay-sabay, ituon natin ang ating Panginoon kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya. Tinan niyo po yun. At siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa cross. At siya'y nakaluklok sa kanang trono ng Diyos sa Kanyang katagumpayan. Dahil sa kagalakang naghihintay, ano ibig sabihin nito? Ano yung word na yun na dahil sa kagalakang naghihintay? Kagalakang naghihintay. There is benefit. Merong benepisyo, merong kapakinabangan ang pangyayaring yun na itinuturing na masamang pangyayari. Kung minsan, pag tayo meron pasamang pangyayari, parang nawala na tayo ng pag-asa, nahulog na tayo sa trap ng ating mga discouragement. Amen ba tayo doon? Sino sa inyo naka-experience na ng discouragement? Patas po, hindi po ba? Kaya, nais ng Panginoon na tayo ay magtagumpay. Sandali lang po, excuse me. Pastor Sam, kung ikaw ay nandyan, paki-adjust mo ang mga, ang setting ng aircon. May nakikita ko nagpapaypay. Gusto ko sila nakahalukip-kip sa ginaw. Okay. Paki-adjust lang natin. Kung wala, sino pang in charge? Okay, adjust mo po at tingnan ninyo kung yun ay naka-22 na. Alright. So magpatuloy po tayo. Ayaw kung kayo ay nagpapaypay. Gusto ko kayo ay nanginginig sa ginaw. Okay. So, sabi po dito, tinan niyo po. Dito, itinuturo tayo, ipinopoint tayo kung saan tayo dapat magtuon. Sabi rito, ituon natin ang ating paningin. Ituon natin ang ating attention. Ituon natin yung ating pag-asa kay Jesus na siyang pinagmula ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalak ng naghihintay sa Kanya, hindi niya kinahiya ang mamatay sa cross at siya ngayon nakaluklok sa kanang trono ng Diyos. Dahil siya sa kanang trono ng Diyos, nag-i-intercede para sa atin. Nagpe-pray para sa atin. At ang pangalan niya ay the Amen, the Faithful, the True Witness. Yun ang itinawag sa Kanya. Sabay-sabay. The Amen, the Faithful, the True Witness. Kaya pag sinabi ng bawat nagpe-pray, sabi niyo, in Jesus' name, sabay-sabay po. Sasabihin ni Jesus, Amen, Father. Siya ang the Amen. Sasabihin ng Father God, granted. Kaya anuman ang hilingin sa kanyang pangalan, ito ipagkakaloob niya sa atin. Kaya hindi po ba yun good news? Kaya ito ay titingnan natin, siya ay may kagalakan sa kanyang paghihirap. Habang siya naghihirap, may kagalakan. Sabi nakikita niya yung pain, pero may kagalakan. Sa puso niya, sa espiritu niya, siya ay may kagalakan. Siya ay may pagdurusa, pero yung pagdurusa na yon, nandun ang kagalakan sa kanyang puso, sa kanyang pagdurusa. Tignan nyo, pagka kayo ay merong goal, gusto niyo makatapos sa pag-aaral, di po ba? Pagka gusto niyo na may drive kayo, naghihirap man kayo, lumubog man ang paa mo sa baha sa pagpasok sa school, nakatawa ka pa, may kagalakan sapagkat meron kang goal. Amen po. Ang objective ng Panginoon, ipagkaloob sa atin yung katagumpayan na yon. Kaya siya ay merong kagalakan sa sakit, sa pagdurusa, sa torture na na-experience siya. May kagalakan siya sa puso niya, sa kamatayan, sa death, at saka sa nakakahiyang kamatayan. Nakakahiya. Dahil wala naman siyang kasalanan, inihanay siya. At ito pang isa na maaaring hindi alam ng marami, siya'y hubot-hubad, pinako sa krus. Dilagyan lang yun ng tabing dahil nakakahiya namang ipakita sa atin yon. Pero ito ay nakakahiyang kamatayan, shameful na kamatayan. Why? Bakit siya may kagalakan? There is benefit. All the benefit is for us, for you and for me. Merong benepisyo. At yun ang titingnan natin ngayong umaga. Bakit ginawa nating umaga at hindi alas 3? Hindi ba kalimitan alas 3 ng hapon? Amen po. Pag ginawa nating alas 3 ng hapon, hindi na po kayo makakauwi. Barado na ang traffic natin dyan sa labas.
Maya-maya lamang kung magtagal pa ako rito at humaba ang aking preaching, baka mahirapan ng makalabas. Aabutin na kayo ng hapon dito. Amen? Handa ba kayong abutin ng hapon? Dahil iba na ang sitwasyon ng Nike at naayos pa po yung road widening, pero sa biyaya ng Panginoon, mangyayari po yan. Tutulungan tayo ng Panginoon na maging maayos ang ating gawain. Yung pong benefit na ito, illustrate ko po sa inyo kung paano yun. Okay. Halimbawa, ikaw ay recipient. Halimbawa, meron kang mahal sa buhay na nagpa-cover ng insurance. Halimbawa, let's say, 10 million pesos. Meron kang insurance, ang mahal mo sa buhay. Now, pag siya'y namatay, kanino mapupunta yon? Sa beneficiary. Tama? Ayun po. Tayo ang beneficiary ng paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kamatayan niya, yung pag namatay yung tao na may insurance, mapupunta yon doon sa kanyang beneficiary. At pag napunta sa beneficiary, siya man ay nagdadalamhati, pero nakakatulong sa kanya na meron siyang tinanggap. Amen po. Now, kahit namatay ang ating Panginoong Jesucristo, alam natin ang dahilan kung bakit siya namatay, alam natin ang benefit kung bakit siya namatay para sa iyo at para sa akin. Tayo, sa kabila ng lahat ng paghihirap ng Panginoong Jesucristo, may kagalakan sapagkat ang katagumpayan ng Diyos ay katagumpayan nating lahat. Amen. Ito pa po ang isa. Tignan nyo. Ngayon ay 2024. Yun po, more or less, yun yung panahon na yun. Buhat ng panganak ang Panginoong Jesucristo hanggang sa ngayon, more or less, sabi ko, malapit doon. Kaya tayo AD. Ibig pong sabihin noon, sa panahon tayo, 2024 years. Yun po, AD. Anno Domini, hindi after death. Anno Domini. You say, in the year of the Lord, 2024 years. Now, tingnan niyo po. Napakatagal na. 2,000 taon. Ilang ninuno na natin ang namayapa bago pa tayo isinilang. Amen po. Pero alam niyo nakakalungkot? Yung benefit na tinutukoy ko sa inyo, yung benefit na sinasabi ko sa inyo, hindi alam ng marami. Hindi alam ng beneficiary. Ulitin niyo nga sinabi ko, hindi alam ng beneficiary. At hindi interesadong alamin. Sineselebrate lang. Kaya pagkamahal na araw, saan ba ako magbabakasyon? Sa matayong dagat, lulublob. Bibili ba tayo ng singkamas at talong? Naiba, hindi natin nakikita yung kahalagahan ng tunay na mensahe ng kamatayan ng Panginoon, yung cross. Hindi natin alam yung tunay na mensahe. Hindi ba kayo natutuwa na ngayong araw na ito ay merong pastor na singkitang mata na sumubsubang ulo para ma-share ko po ito sa inyo? Ilang araw at kagabi at sinasabi ko nga sa aking mahal na asawa na huwag mo muna akong abalahin ng abalahin. Dahil hanggang ngayon, ano na yon, mga 8:00 na ng gabi. Hindi ko pa alam kung paano ko i-deliver ang message. Pero ilang araw ko nang tinututukan. Hindi ako makapayag na sa araw na ito, merong isa man sa inyo ma-miss ang mensahe ng tunay na kahulugan, tunay na mensahe ng cross. Kaya, alam ko hindi kayo magpapabaya. Hindi kayo naririto. Kayo nasa beach, nasa resort, nasa mall. Ewan ko, sarado yata ang mall. Pero, wala kayo rito kung hindi kayo interesado doon sa anyaya sa inyo. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, tumugong kayo sa invitation. So, yung mga guest po, welcome po. At magpatuloy nawa po tayo. Sama-sama tayo. Now, tingnan nyo. Ang celebration na ito, kaya lang ito celebration, dahil alam mo, naiintindihan mo, we know, alam mo yung benefit, alam mo yung benepisyo ng araw na ito. That's why you celebrate. Doon sa hindi alam, di umiiyak. Oh, Panginoon, patay ang Diyos. Umiiyak. Amen? Huwag kang tatakbo, patay ang Diyos. Nung maliit pa ako, huwag kang dudura, patay ang Diyos. Huwag kang lulukso, patay ang Diyos. Huwag kang tatawa, patay ang Diyos. Ganun na narinig nung maliit pa ako. Ay, hindi ko alam. Pero
Yung aking nalaman, yun ang gusto kong i-share sa inyo. At interesado ba kayo? Obviously. Nakikita ko po. Now, 60 benefits merong nakasulat sa Bible. Handa ba kayong makinig sa 60 benefits? Alam niyo ba, ang mga 30 minutes isang benefit. 60 yon. Tatlo lang ang titingnan natin. Out of the 60, titingnan natin yung 3 benefits of the cross. Ito po, ang una. Ang tunay na mensahe ng cross ay tungkol sa total forgiveness of my sin. Sabi niya, total forgiveness of my sin. Maaaring yung ilan sa inyo, hindi pa po alam yung ibig sabihin ng total forgiveness. Ito yung sa Colossians 2 verse 13. Tinan niyo po yun. Okay, sabay-sabay po, basahin natin po. Tagalogin natin para hindi na ako palipat-lipat. Pero para ditong Pilipino na hindi marunong magtagalog, pakitaas po ang kamay ng banyagang Pilipino. Wala naman. Okay, salamat sa Diyos. Marami na po niyan. Yung Amerikano, nagbibisaya pa at nag-iilocano. Pero yung Pilipino, I don't know. Hindi marunong magtagalog. Kaya salamat sa Diyos doon sa mga Pilipinong PhilAm na umuwi at mga anak ko po gano'n pero marunong magtagalog. Napakahusay. Kaya, napakabuti ni Lord. Ngayon, ito po. At kayo mga patay dahil sa inyong mga kasalanan. Yun talagang kalagayan natin. At kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at di pagtutuli ng inyong laman ay kanyang binuhay kayong kasama niya. Ibig sabihin ng pagtutuli, inalis mo yung hindi needed sa ating puso. Yun ay, ang dito ay hindi yung literal na pagtutuli, yung sa lalaki, yung pinutuli. Yun ay, yung pagtutuli na binanggit dito, circumcision of the heart. Inaalis yung mga usli sa puso na hindi needed, na hindi kailangan. At kayo'y patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli na inyong laman ay kanyang binuhay kayong kasama niya nang ipinatawad niya sa inyo ang lahat. Ilang kasalanan? Okay. Hindi kaunti, hindi ilan, o hindi selective. Lahat ng kasalanan. Hindi ba? Is that a benefit? Benepisyo ba yan? O, ito pa. Sa verse 14. Ito ang napakaganda at ito ang lagi niyong tandaan. Huwag itago niyo ito, markahan niyo dyan sa inyong outline. Pinawalang bisa. Ano ibig sabihin ng walang bisa? Wala nang epekto sa iyo. Okay? Sabay-sabay po, basahin natin. Pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito, pati yung penalty, yung pananagutan na kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako si Kristo, nang ipako siya sa cross. Hindi ba good news yun? Yung pong ibig sabihin ng good news. Yung pong ipahayag mong ebanghelyo, yan ang good news. Ang good news, gusto niyang makita natin itong truth, katotohanan, and it will change us. Magbabago tayo. Kaya po yung repentance, ang ibig sabihin po lang ng repentance, hindi nakakatakot yung salitang yon, is a change of mind. Mababago ang iyong pananaw, mababago ang iyong values, mababago ka at makikita, maunawaan mo yung katotohanan ng purpose niya. Pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin. Pati mga pananagutang kaugnay nito, pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Purihin ang Panginoon sa kanyang paghihirap para sa atin. Kaya doon sa Romans 8, verse 1 to 3, kaya nga. Sabay-sabay po tayo magbasa. Kaya nga, hindi na hatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan. Sabihin niyo, batas ng kasalanan at kamatayan. Okay. Isa pa. Okay. Sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pagkipag-isa kay Kristo Jesus. Yun ang mahalaga. Makipag-isa tayo sa Kanya. Tayo ay, sabi niya, kailangan hindi nakahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Kailangan nating makipag-isa sa Kanya. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya maya-maya lang ipaliliwanag ko kung paano ba tayo makipag-isa sa Kanya. Amen po. Lilinawin natin po ito.
Sa John 16, verse 7 to 9, si Jesus to, sa bibig mismo ng Panginoong Jesucristo nang galing. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ibig sabihin ng pag-alis, parurusahan, papatayin, at ikatlong araw, mabubuhay muli, at siya muling akit sa langit. Kaya sabi niya rito, sa kanyang mga alagad, seryosong pag-uusap. Bagamat nagpapaalam, nakangiti siya, sabi niya. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi pa parito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung ako'y umalis, kung umalis ako, ang sabi niya, susuguin ko siya sa inyo. Ang patnubay, ang tinutukoy niya. Kung hindi pa parito ang patnubay, pag hindi siya umalis, ang tinutukoy niya ay Holy Spirit. Tinawag na patnubay. Sabi niya rito, sapagkat hindi pa parito sa inyo ang patnubay. Kung hindi ako alis, ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya, ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan. Ano pa? Sabay-sabay. Ano pa? At ipakikilala niya kung ano ang righteousness, matuwid. Ano pa? At kung ano ang judgment. So ito, sin, righteousness, judgment. Isa pa. Sin, righteousness, judgment. Kasalanan, matuwid, kahatulan. Isa pa. Yan, sabi niya, patutunayan ko sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa sin, righteousness, and judgment. Ngayon, pinagpatuloy niya ito. Of sin, mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nanalig sa akin. Sa English translation ito, of sin because they do not believe in me. Kaya if you believe Him, nakikipag-isa ka sa Kanya. Kaya of sin because they do not believe in me. A lot of people will go to hell not because of sin. Ang maraming mga tao pupunta sa hell because of unbelief. Hindi sila makapaniwala, ang kanyang paniniwala ay kanyang magagawa para sa Diyos. Kabaligtaran, ang nais ng Panginoon, ang paniwalaan mo ay ang ginawa ng Diyos para sa iyo, tanggapin mo. Pag ginawa mo yon, nagpakumbaba ka sa Diyos. Susundan niyo pa po ako? Pag hindi pwede yan, kailangan may gawin ako para sa Diyos. Okay. Ano magagawa mo? Kung ginawa ng Diyos ito, ibig sabihin, wala tayong magagawa. Amen po ba tayo doon? Kaya, ito, pagpatuloy po natin. Nasundan niyo ba ako doon? Nasundan niyo ako. Okay, tayo doon. Sa Ephesians 1:7, itong ginawa niya. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At sa gayo'y pinatawad na ang ating mga kasalanan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sinabi ng Diyos sa garden, if you eat of the fruit that gives knowledge of good and evil, pag kinain mo ang bungang kahoy na nagbibigay ng kalaman ng masama at mabuti, ikaw ay mamamatay. The wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Yung ginawa niya, ang mahalaga, hindi yung magagawa natin para sa Kanya. Wala kang magagawa kasi kung meron kang magagawa, edi sayang lang ang pagkakamatay ni Jesus dahil meron ka palang magagawa. Nasusundan niyo pa ako doon? Titingnan natin yung katwiran niyo. Kaya sabi rito, basahin natin muli, tinubos tayo. Tingnan niyo po. Sabay-sabay. Ready? Sa pamagitan ng kanyang kamatayan, sa pamagitan ng kamatayan niya, tayo ay pinatawad at ating mga kasalanan, pinatawad ng Diyos. In-release tayo sa ating mga kasalanan. Hindi natin ito makakamtam sa ating sariling sikap. Hindi ito makakamtam dahil tayo ay karapat-dapat. Dahil walang sino mang karapat-dapat. Amen po ba tayo doon? All have sinned and fall short of the glory of God. Ang lahat ay kasalanan at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Amen po. So, tuloy pa natin. Hindi natin ito makakamtam. Anuman ang ating gawin, ito po, tingnan niyo po. Para sa Diyos, hindi natin ito makakamtam. Hindi mo magigets ito. Maliban ito, ito'y gift. Ito'y kaloob ng Diyos sa atin. Sabi rito,
Ito'y makakamtam lang natin to sapagkat ang Diyos ay mabuti. Kaya't walang sino mang mabuti sa paningin ng Diyos. Sino pong kumukontra doon? Pastor, ako'y mabuti sa paningin ng Diyos. Sino ba rito napakabuti sa paningin ng Diyos? Bakit taas nga ang kamay ng mga bait na bait sa sarili? Ang sabi sa Bible, ang sabi po sa salita ng Diyos, ang ating pong katuwiran, yung ating righteousness, ay katulad ng maruming basahan sa paningin ng Diyos. We cannot make it without Jesus Christ. Sa Ephesians 2:8, sabi rito, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, for by grace you have been saved through faith. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Ano po ang nangyari? Okay, kayo po magbasa. Okay, ready, read. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. Paano tayo naligtas? Sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan, ito'y kaloob ng Diyos, ibig sabihin ng kaloob, regalo, bigay, libre. At ang kaligtasan, ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Hindi tayo maaaring magmalaki kahit kanino. We are on the same boat. Pareha lang tayo. Kaya pag meron akong kinakounsel, sasabihin sa kanya, Pastor, bakit pag kayo po ang nagsishare sa akin, kayo po ang nagka-counsel sa akin, ba't hindi po ako nakukondem? Paano kita ikukondem? Pareho lang tayo. Ako nagsasalita rito, ay pareho lang ninyo na pinatawad tayo ng Diyos. In-release tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga pananagutan, sa ating kasalanan, dahil sa ating pananalig kay Jesus. Yun ang isinashare ko sa inyo. Yung naunawaan kong yun, nung ako'y nakatira pa sa Amerika, maraming taon na nakakaraan noon, nung umuwi ako rito, ang church ay malapit na pong mag-celebrate uli ng kanyang 30th anniversary sa next year. Invited kayong lahat. Okay? Magluluto tayo ng 1 drum na pansit sa celebration. At kaya, tinan nyo, yun, nang maunawaan ko, hindi ako tumigil ng kasishare. 7 days a week, nagba-Bible study ako. Meron akong sinashare ng mga pamilya. Sabi rito, tinan nyo, ulitin natin po, dahil sa kagandahang loob na, sabay-sabay po, ulitin nyo at inyong damahin yung mensahe. Okay, ready, read. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kahit walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ayon nga sa Galatians 2:21, sabi rito, ganito, hindi ko mapapawalang kabuluhan ang kagandahan loob ng Diyos o kaloob ng Diyos. Yung regalo niyo, hindi ko mapapawalang kabuluhan ang kaloob ng Diyos. Kung ang tao'y pinawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, ano sabi? Walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Kaya pala nating sundin ang mga kautusan, yung 10 utos, kaya pala natin, bakit pa siya namatay sa cross? Kaya yun ang katanungan. Hindi niya gagawin kung kaya nating magawa. Amen po. Malinaw po ba ang aking paliwanag? Balikan natin yung Romans 8, 1-3, tayo. Kaya nga, hindi nahatulang maparusahan ng mga nakipag-isa kay Kristo. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritu nagbibigay buhay, bunga ng pagkipag-isa kay Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos, sabay-sabay. Dahil sa tingnan nyo. Ito ang buong pagpapakumbaba sabihin mo sa iyong katabi. Dahil mahina ako. Tinulungan ako ng Diyos. Ginawa ng Diyos ang hindi ko kayang magawa. Ayan. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan. At sa anyong yon, anong ginawa niya? Hinatulan niya ang kasalanan. So, kung nanalig ka sa Kanya, ang kasalanan mo, inako niya. At ang kabanalan niya, ipinagkaloob niya sa atin. Purihin ang Panginoon sa Kanyang kabutihan. Amen po. Kaya sabi po rito sa Galatians 2:21, hindi ko mapapawalang kabuluhan ang grace of God.
ang kaloob ng Diyos. Hindi ko mapapawalang kabuluhan ang grace. Hindi ko mapapawalang kabuluhan ang gandahang loob. Kaya tinan niyo po, kung ang tao ay pinawawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ng pagkamatay ni Kristo. Bakit pa niya ginawa yon? Hindi gagawin ng Diyos kung hindi kailangan. There is a necessity na gawin niya yon. At alam niyo yon, dahil mahal na mahal niya ikaw, mahal na mahal niya ako. At gusto niya tayo ay makapiling niya magpakailanman. Ang di natin kaya, ginawa niya para sa atin. Amen po. At dito tayo dadako ngayon sa pangalawa. Ang tunay na mensahe ng cross is about the healing. About the healing power of Jesus in my life, personal. Okay, kayo naman po magbasa. Okay, ready? Yon. Kaya may namahal ng Panginoon. Ito po. Napag-isip-isip ko. Ito po. Napag-isip-isip ko. We all need healing. Lahat tayo kailangan natin ang kagalingan. Kaya kung titingnan natin yon, pag sinabi natin kagalingan, kagalingan in every area of our life. Sa bawat area ng ating buhay po, we all need healing. Hindi ito yung physical. Ang physical, we could easily see. Madali mong makita ang pilay, bulag, pingkaw, kuba. Madali mong makita may kapansanan, naka-wheelchair, kita mo, nakasalamin, nakatulad ko, hindi na nagpapunction ng maayos ang mata ko. Umuubo pa habang nagpipreach, na bypass ako, bypass survivor ako, at ang ugat ko kinuha sa legs ko, kaya lagi po ako nakaupo. Amen. Kaya biyaya lang ng Panginoon na nakakapag-preach pa ako. Salamat sa Diyos. Salamat sa inyong mga prayers. Ngayon po, hindi nang pinag-uusapan yung physical. Ang pinag-uusapan natin dito po, yung hindi nakikita. Nobody can see it except God. Amen po. Susundan niyo pa ba ako doon? Lahat tayo ay may nakatago. Na meron tayong kadiprensiyahan, meron tayong inner healing na kailangan. Meron ka nakakahiya, hindi mo may pagtapat. Gets niyo po? At alam ng Diyos ang lahat ng yun. That is the deepest wound. Yun ang sugat na napakalalim sa ating buhay. Dala-dala natin yun, maraming taon na. At kahit anong sikap ang gawin, hindi mo ito maiwala, hindi mo ito maialis sa iyo. Ito ang sinasabi sa 1 Peter chapter 2, verse 24. Tingnan niyo po. Sabay-sabay, basahin natin. Tingnan niyo po. At sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga... Tingnan niyo po. Ulitin natin. Tingnan niyo. Tingnan niyo na may pangunawa. Sa kanyang pagkamatay sa krus. Okay, yun ang message ng cross. Dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuloy na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo gumaling sa pamagitan ng kanyang sugat. Sabi nga sa English po yun, by His stripes, yung mga latay, we are healed. Yun po ay nanggaling doon sa Isaiah 53 verse 5, na 700 years bago isinilang ang Panginoong Jesucristo, ito ipinahayag na, ipinrapisay na ito ang role ng Messiah. Ito ang role ng ating tagapagligtas. Dahil, sabay-sabay po, basahin natin. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa pahampas ng kanyang tinanggap, nagkaroon tayo ng kagalingan sa kanyang lahat ng kapurihan. Amen po. Ito po ay redemptive sacrifice. Ito ay redemptive suffering, redemptive sacrifice ang ginawa niya para sa iyo at para sa akin. Ginawa niya ito, hindi ito ang time na baliwalain mo. Pero kung hindi mo naintindihan at gusto mong baliwalain, mag-pretend ka na lang iihi, tapos mag-tricycle ka na lang pa uwi, it's okay. Nasa sa iyo po yun. Pero ito'y pinaghandaan ng church. Lahat kami, kung mapupunan ninyo mula sa gate hanggang kayo makapasok dito at maging hanggang sa paglabas, susubaybayan po kayong lahat. Pinaghandaan po itong mabuti. Maraming araw, meetings ang nangyari para ito'y maganap. At mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Gusto ng Diyos na maintindihan po ng lahat itong redemptive suffering ng cross. So,
So, noong unang panahon sa Garden of Eden, noong unang panahon, wala pong suffering. Walang sickness. Walang kamatayan. Wala. Ang mga halaman doon, tumutubo. Wala rin damo, walang sumpa ang lupa, wala. Hindi broken ang lupa. Pero dahil sa kasalanan, tulad ng binanggit ko po kanina, so Romans 6:23, sapagkat kamatayan, sabi dito, ang kabayaran ng kasalanan. Sabay-sabay po, basahin po ninyo lahat. Ngunit ang regalo ng Diyos, kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos, ang regalo ng Diyos, ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So yun po ang good news. Noon, nung magkasala si Adam and Eve, that was the fall of man. And everything, itong lupain, itong lupa, itong earth, ito po ay broken. Nagkaroon ng suffering, naranasan ng sangkatauhan ang suffering. At ang pagkakatawan-tao ng Panginoong Jesucristo, ang mission niya ay hindi lang patawarin ang ating kasalanan, kundi i-restore tayo. Restoration. I-restore ang mga relationship ng mga mag-asawa. I-restore ang mga broken relationship ng family. I-restore. Yung restoration na yan, yan ang kanyang plano. Gusto niya yung relationship sa God, ma-restore. Siya ang mediator. Dahil siya ay Diyos, hawak niya ang kamay ng Diyos. Dahil siya ay tao, nagkatawang tao. Hindi siya tao lamang, nagkatawang tao. Hindi niya maring hawakan ng Diyos kung siya ay tao lamang. Dahil siya ay Diyos, hawak niya ang kamay. Dahil siya ay tao, hawak niya ang kamay ng tao. And God and sinners reconciled sa kanyang pangalan. Pinagkasundo niya, nirestore niya ang relationship. Sa Matthew 9, verse 35, tignan niyo po. Interesado ang Panginoon hindi lamang sa kapatawaran ng kasalanan. Interesado ang Panginoon maging sa ating kalusugan, pati sa ating health. Dilipot ni Jesus sa mga bayan. Sabay-sabay po, kayo naman, basahin po natin na malakas. Okay, ready? Okay, read. At nayon, at nagturo sa mga sinagoga, yung mga kapilya. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa Kingdom of God, paghahari ng Diyos. At pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, nakikita at hindi nakikitang karamdaman. Pinagaling ang anumang karamdaman. Purihin ang Panginoon sa kanyang magandang plano. Ang 1/3 ng ministry ng Panginoon Jesucristo, yung earthly ministry niya, 1/3 of His ministry, ito po ay nakatutok sa ating pong kagalingan. Hindi lang concern ng Diyos ang ating kaluluwa makarating sa langit. Hindi lang po yun ang focus ng God. Totoo, may care siya sa kaluluwa natin, pero hindi lang yun. Siya concerned din sa ating pag-iisip. Sino sa inyo ang magsasabi na ang isipan niya ay wala siyang iniisip, puro mabuti, wala siyang iniisip na masama? Pakitaas ang pinakamatapat na tao. Nagsasabi ng totoo. Ang iniisip mo, puro mabuti? No. Yes or no? No, hindi ba? Haluan. Minsan mabuti, minsan masama. Pero malimit, pag nagkaroon ng pagkakataon, pumapasok yung masama and ini-enjoy mo yung masama. Now, tinan niyo po. Yung mind, yung iyong body, yung iyong soul, gusto ng Panginoon magkaroon ng kagalingan. Kaya siya ay nagpipreach, it's for the soul, para sa kaluluwa. Para ang soul magkaroon ng kagalingan. Siya ay nagtiteach siya. Ito po, para ma-educate ang ating pag-iisip. Para mabago yung ating mga priorities, mindset. Para mabago ang ating pag-asa. Magkaroon tayo ng pag-asa. Maintindihan natin ang kanyang teaching. Inihayag ng Diyos ang kanyang sarili. Sabi niya, Jeremiah 29:11, "For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil to give you a future and a hope." Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukala na ihanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Ganyang kabuti, ganyang katindi ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. At yun ang inaalala natin sa araw na ito po. This is not a funeral service. This is a celebration for those who understand na katulad ninyo at katulad ko.
Kaya tayo nagsa-celebrate, kaya tayo nakangiti. Wala dito yung nalulungkot, si Jesus, namatay na, paano na ako ngayon? Wala tayo sa ganung kalagayan ngayon. Masaya tayo sapagkat sa kamatayan niya ay nagtagumpay siya at tayo ay nagkaroon ng kagalingan sa latay na tinanggap niya sa cross. Amen po? Amen. Pero itong katotohanan, hindi lahat gumagaling pag ipinag-pray. Alam niyo yan, alam ko yan. Meron akong pinag-pray, may cancer, gumaling. Meron akong ipinag-pray na meron siyang pain na nararamdaman, gumaling. Yung mother ko, nasa San Francisco, ako naman nasa Los Angeles noong time na yon. Pagkatapos tatawag siya sa akin, bakit ma? Ba't kayo tumawag po? Sakit ang dibdib ko. Sabi ko, yung oil na binigay ko po sa inyo, may anointing oil ako iniwan sa kanya. Nasa inyo pa ba? Oo. Itapat nyo sa inyong dibdib. At tapos pagpe-pray ko kayo. Tapos pinag-pray ko. Review ko yung pain. Ano ma? Okay na? Oo, gumanda ng pakiramdam ko. God bless you. Tapos na usapan. Nasa work ako noon, nasa trabaho. Dumating ang time, umuwi siya sa Pilipinas. Umuwi ako para mag-mission. 1995, doon nagsimula ang church. 1995. Now, sumunod siya sa akin. Pagkatapos, sinabi na naman niya, masakit ang dibdib niya, busy ako, may ginagawa ako. Pero masakit daw ang dibdib. Pumunta ako doon. Pinag-pray ko. Hindi nawala. Nawala na. Hindi pa rin. Kunin mo ang gitara mo. Nagitara ako, nag-awitan kami. Tapos, nawala na ba ma? Hindi. Alisin mo itong hikaw ko at saka itong mga alahas ko sa katawan. Tapos tinatanong, saan ko ilalagay? Biglang tumirik ang mata niya at namatay na siya. Okay. So, mayroong pagkakataon na hindi gumagaling, mayroong pagkakataon na gumagaling. Amen po? Tayo ang nananalangin, Diyos ang tumutugon sa ating panalangin. Nakukuha niyo po ba ako doon? Hindi naman ako Diyos. Ang Diyos ang nagpapagaling, hindi tao. Humihingi ako sa Diyos sa pangalan ni Jesus at tinutugon niya pag naaayon sa plano niya. Pero may mga pagkakataon na hindi. Kung hindi, may himatay ka ba? Pag hindi, magagalit ka ba sa Diyos? Hindi ako nagalit sa Diyos. Amen po. Nakukuha niyo ba sinasabi ko po? Sabi ng Panginoong Jesucristo, it takes one to die that many shall live. So, bawat pangyayari sa buhay ay meron tong kapakinabangan. It takes one to die that many shall live. Kaya ang Panginoong Jesucristo, sabi niya, unless a grain of wheat falls on the ground and dies, it remains alone. But when it falls on the ground and dies, it produces much grain. Yung butel ng palay, pag tinapon mo sa putikan, mangingitim, tapos mamamatay yun, pero tutubo ang uhay at ito'y mamumunga. Mga minamahal ng Panginoon, may dahilan ang lahat sa silong ng langit. Amen po, ang Diyos ang nakakaalam. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Kaya yung healing na pinag-uusapan natin, nangyayari hindi ayon sa oras na gusto natin at hindi ayon sa paraan na gusto natin. Sapagkat siya ang Diyos, hindi tayo. Amen po. Susundan niyo pa ba ako doon? Pero ipaliliwanag ko sa inyo ang lalim nito. Dito po sa 2 Kings, chapter 13, verse 14. Tingnan niyo po. Itong si Elisha, pagka ipinag-pray nito, gumagaling. Ang patay, binubuhay niya noong kanyang panahon. Pero siya nagkasakit ng malubha. At yung malubhang karamdaman niya yun, nagdulot ng kamatayan niya dito. Hindi lang nakasulat dito sa Tagalog. Pero ito nagdulot ng kamatayan sa kanya. So dinalaw siya ng Haring Joas ng Israel. Lumuluha ito. Sinabi niya, paano kami ngayon? Amak ko. Sabi niya, paano na kami ngayon? Ikaw ang lakas at pag-asa ng Israel. Inilibing siya, namatay siya. At mga taon na lumipas, kalansay na siya. Ngayon ito sa verse 24. Minsan, may mga Israelitang naglilibing ng isang lalaki. May nililibing sila, may funeral service. Walang ano-ano, may natanawan sila mga pangkat na palapit sa kanila. Parang ito'y masamang pangkat siguro, grupo, palapit sa kanila. Kaya dali-dali nilang ipinasok ang bangkay sa libingan ni Eliseo. Ni Elisha, ipinasok doon. Nang ito'y sumayad sa kalansay,
ni Elisha, nabuhay ang bangkay at bumangon. Nakikita niyo yung kapangyarihan ng Diyos. Yung anointing, kahit patay na siya, hindi nawawala. Pero hindi siya Diyos. Ang kinamatay niya, sickness din. Nagigets niyo ba? Lingkod ako ng Diyos, pero ako'y na-bypass. Lingkod ako ng Diyos, pero ako'y na-COVID. Pero hindi gusto ng Diyos na ako'y bawian ng buhay. Narito ako ngayon, sa harapin niyo, pinatututo ko ang kanyang kabutihan. Amen po. Ang nais niya lang sa atin ay hilingin natin ng kagalingan. At tapos the rest, tayo magtiwala. Ito po, meron akong striking statement, isulat ninyo ito. Manalangin pa rin tayo sa kagalingan, ngunit ipaubaya sa Diyos ang katuparan. Okay, ulitin ko po. Okay. Manalangin pa rin tayo ng kagalingan, ngunit ipaubaya sa Diyos ang katuparan. Pwede ba natin magawa yan? Okay, minsan pa. Ulitin ko pa para pag sinulat ninyo kumpleto. Hindi ito kasama sa outline. Okay, sulat ninyo. Manalangin pa rin tayo sa kagalingan, ng kagalingan. Okay? Ngunit, ipaubaya mo sa Diyos ang katuparan sa kanyang lahat ng kapurihan. Amen. Amen. Sa Romans 8:23, okay, Romans 8:23, pinaliliwanag ko sa inyo ang tunay na kagalingan. Ang tunay na kagalingan. Tignan niyo, sa Romans 8:23, at hindi lamang sang nilikha. Tignan niyo po. Sabay-sabay, kayo po magbasa. Ay, sang nilikha, sang katauhan. At hindi lamang sang nilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu, mga Christians. Tayo mga unang bunga ng Espiritu, na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili. Sa masiding paghihintay ng pagkukupkop ang pagtubos sa ating katawan. Ay, okay. Naintindihan niyo po ba yan? Naghihintay pa rin tayo yung kaganapan, yung ating pong fulfillment ng kanyang promise. God has all eternity to fulfill His promise. Kaya sabi rito, hindi lamang, sabay-sabay, basahin niyo ulit na may pangunawa ngayon. Okay, ready, read. Hindi lamang sa nilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili. Sa masidhing paghihintay, sabay-sabay, sa masidhing, kung ikaw ay may nararamdaman, kung ikaw ay paralisado ang katawan, kung ikaw ay mayroong pain, kung ikaw ay may cancer, kung ikaw ay may karamdaman, naghihintay ka sa masiding paghihintay sa pagkukupkop ang pagtubos sa ating katawan. Sapagkat pag tinubos ang ating katawan, wala ng cancer, wala ng karamdaman, wala ng masakit sa ating katawan. Wala ng rayuma. Amen po? Wala ng pustiso. Tutubo ng ingip, wala ng kalbo. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Bibigyan tayo ng glorified, perfect body pagdating na araw kung ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Amen po. Sabi dito, at gayon din naman ang Espiritu ang tumutulong sa atin. Verse 26 tayo. Sabay-sabay. Gayon din naman, ang Holy Spirit ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong mag-pray ng karapat-dapat. Ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may pagdaing na hindi maipahayag. Nakikita niyo po yan. Dito sa Luke 5:17b, okay. At sumasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling ng mga may sakit. Alam niyo, ang pinakamagandang maunawaan natin, pagka tayo yung presence, yung pagka nagpe-pray tayo, ang pinakamahalaga dito ay yung presence of God. Yun po. Ang pinakamahalaga sa worship service natin ay yung presence of God. Ang pinakamahalaga pag tayo nag-pray ng healing ay yung presence of God. Amen po. So ito yung tunay na mensahe ng cross. At dito po sa ating nakita ngayon, pagdating ng araw, pagkakalooban niya tayo ng glorified body. Pagkakalooban niya tayo ng hindi itong katawan ito. Ang katawang nabubulok, papalitan ng, sabi po sa 1 Corinthians 15, ang katawang nabubulok, papalitan ng katawang hindi nabubulok. Tayong lahat, sabay-sabay, basahin po ninyo.
Itong ibig ko sabihin, mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay di makakaroon ng bahagi sa kariyahan ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, itong katawan kong ito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Dahil nakatira lang tayo rito, temporarily. Temporary lang itong katawan natin. Nakukuha niyo ba sinasabi ko po? Noong 1995, hindi ganito ang itsura ko. Hindi rin ganito ang buho ko. Hindi rin ako ganitong maglakad. Pag umakit ako sa hagdan, patakbo lagi. Pag bababa ako, patakbo lagi. Bihira akong maglakad. Lagi akong patakbo. Ibang-iba. Kaya sabi ko nga sa mga staff, hindi ako masasanay na maging matanda. Hirap ako sa pagiging matanda, pero wala akong magagawa. Ako'y matanda na. At ikaw ay tatanda rin. Tatanda ka rin. At maintindihan mo, ito pala sinasabi ni Pastor. Amen ba tayo doon? Hindi ko naiintindihan noon. Parang kaya ko pa, pero hindi sumusunod ang aking reflexes. Hindi sumusunod. Now, tinan niyo po ang aking tinutukoy sa inyo. Pagdating ng araw na yon, bibigyan tayo ng glorified body. Ibig kong sabihin, mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo, hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panlupa ay di maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. Pakinggan ninyo ang hiwagang ito. Sabay-sabay, kayo po magbasa. Hindi mamamatay ang lahat, ngunit lahat tayo'y, purihin ng Panginoon. Amen. Yung mga may sakit, wala nang sakit. Yung mga may cancer, wala nang cancer. Ito pa, nakakatuwa. Yung pangit, wala nang pangit. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Ang pangit ayon sa iyong paningin. Pero iba lamang siya, hindi siya pangit. Pero alam niyo sa langit, wala na. Glorified body ay perfect body. Yun ang pagkakaloob ng Diyos. Yun ang healing na tinutukoy ng Diyos. Amen po. Yun ang mensahe ng cross. Healing for you and for me. Inner healing. Amen po. Yung deep healing sa atin. Now, ang tunay na mensahe ng cross is about the power to set us free. Yun. Ang tunay na mensahe. Palayain tayo. Tingnan po titingnan niyo, Romans 7, verse 15 to 25. Hindi niyo yun napapansin, pero ikaw ay alipin. Hindi mo napapansin, ikaw ay slave. Hindi mo napapansin, hindi lang yung mga addict, ikaw ay addicted somehow sa ibang mga bagay. Addicted. Addict ka sa computer game, addict ka sa FB. Di ba? Addict ka sa lahat ng sa ice cream, kaya ganyan. Addict ka. Addicted, hindi mo magawang makaiwas. Nasusundan niyo pa ako? Diabetic na. Pag umatin to ng handaan at meron doong leche plan at saka matamis na ube, makita mo to nasa likod ng pinto. Sapagkat addict sa mga sweets. Addict sa pornography. Addict sa mga pelikula, sa mga movies. Ito, Romans 7:15. Sabay-sabay, kayo naman ang magbasa. Hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang ibig ko, bagkus ang bagay na kinasusuklaman ko, ang siya kong ginagawa. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, sinasang-ayonan ko na mabuti nga ang kautusan. Kaya, hindi na ako may kagagawa na yun, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin, ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman, kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Isa pa. Okay, tinan niyo ba? Tama ba yun? Ganun ba talaga tayo? Tuwing New Year's resolution, retreats, kayang-kaya magsulat, kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Di ba? Amen ba tayo doon? Hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Now, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig, ang siya kong ginagawa, ang ginagawa ko ang hindi ko ibig, kung ginagawa ko hindi ko ibig, sabay-sabay sa verse 20, hindi ina ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin, sin nature. Yun ang sinasabi kanina.
Yun ating tinitingnan kanina. Kung si Kristo ay, kung tayo ay pinapawalang sala dahil sa kautusan, si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan, ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa ating likas na kahinaan, meron tayong kani-kanyang mga kahinaan. Aminado ba kayo doon? At pansin na pansin mo ang kahinaan ng iba at kalakasan mo. Tama. Nagigets niyo sinasabi ko? Kasundan niyo pa ba ako? Madali mong husgahan. Kristiyano pa naman ito. Nangupit. Nag-shoplifting dun sa Alphamart. Kaibigan kasi yung kahera, kaya nag-shoplifting doon. Nakikita niyo ba sinasabi ko? Pinupulaan mo. Pero nung ikaw naman ang nag-iisa na, panay naman ang silip mo sa website ng mga pornography, panonood ng di magagandang eksena, at sa FB, yung mga video, gustong-gusto mo yung nakikita mo doon, na hindi ka makaalis-alis. Pinipigurat mo kung paano makita yung dapat mo makita, kaya kulang na lamang, alisin mo yung camera. Addiction, kahinaan. Tingnan niyo po, we try to be good apart from God. Ito yung sinasabi rito. Kaya, sapagkat hindi ko ginagawa, mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibigan siya. Kung ginagawa ko, hindi ko ibig, hindi na ako may kagagawa nito, kundi yung kasalanang nananahan sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan. Totoo ba yan? Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Totoo ba yan? Totoo sa ating lahat. Sa kaibuturan ng ating puso, gusto natin ang kaluguran ng Diyos. Subalit, nararamdaman ko may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naalipin ng kasalanan na nananahan sa mga bahagi, areas of my life, nananahan sa bahagi ng aking katawan. Ito ngayon, ang daing. Sabay-sabay. Kabag-kabag! Ang kalagayan ko. Isa pa. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ano ang sagot? Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Amen. Pero don't get it wrong, hindi automatic po yun. Hindi automatic na, yes, malaya na ako. Paglabas ito, I'm free. Okay. Hindi po ba? Pero, pag-uusapan natin kung paano ito nagwa-work. And the truth is, ito po, we don't realize how much we let ourselves be controlled by other things. Kaya ito yung kanyang iniiyak dito sa Romans 7:15 hanggang 25. Yung gusto niya gawin, hindi niya magawa. So ito yung iniiyak niya, napuprostrate siya. People want to be godly, but they want to be separated from God. Independent from God. Tingnan niyo po. Sabi ni Eva, di ba nakita niya yung, sabi niya, huwag mong kakainin ang bungang kahoy sa gitna na magbibigay ng kaalaman, ng masama't mabuti. Oras na kainin mo yan, ikaw ay mamamatay. Binago ko lang boses ko ng kaunti. Para magmukhang ano. Pero, oras na kainin mo yan, kayo mamamatay. So, nagkaroon siya ng choice ngayon. Sabi, mabuti nga maging marunong. Mabuti nga yata. Maganda sa paningin niya yung pinagbabawal na bunga. Dati iniiwasan niya, naging maganda sa paningin niya. Nagiging maganda sa paningin mo ang kasalanan. Nagiging maganda sa paningin mo yung mga bagay na ayaw ng Diyos. O dating ayaw mo, tapos nakasanayan mo, ginagawa mo na ng ginagawa. Kaya ka nakapag-backslide at salamat. Nag-slide ka uli pabalik. Nag-slide ka uli pabalik dito. May nag-anyaya sa iyo, tumugon ka at narito ka. Welcome back. Welcome to the family of God. Purihin ang Panginoon. Amen. Pero maraming tao, they want to be godly, but they want to be independent from God. God, gusto ko maging maka-Diyos. Gusto ko maging mabait. Pero teka po na, Lord, ang utos mo hindi logical. Hindi applicable sa akin. Hindi ko type, Lord. Hindi ko type yung pati ang aking love life, pakikialaman mo, Lord. Pati yung jowa ko, pakikialaman mo, Lord. Sobra ka naman, Lord. Ganon, ganon.
Gustong maging maka-Diyos, pero gusto independent sa Diyos. Gagawin niya balang maibigan, gagawin niya balang maramdaman, gagawin niya kanyang maisip at gusto maramdaman niya, paplanuhin pa niya. Amen ba tayo doon? Sa Sunday, magcha-church ang nanay ko, tatay ko, libre ako sa bahay. Sige, punta ka rito. Okay, gano'n. Mga ganong mga usapan. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Gustong maging maka-Diyos, pero ayaw niya na nandun ang Diyos. Gusto na ang Diyos, magbakasyon muna. Lord, bakas-bakasyon ka muna sa Boracay habang ako ginagawa ko yung aking gustong gawin. Ito yung ibig sabihin ng Romans 7:15 verse 25. Gustong maging maka-Diyos, pero independent sa Diyos. Amen po. So tayo ay control ng ating mga moods. Kung ano yung moods mo. Moods. Sino ba rito ang moody? Huwag na kayo magtaas ng kamay. Moody. Yung bang sumpungin? Yan naman ay mabait. Hindi naman yan, yan naman ay mapagbigay. Hindi naman yan ay, kuminsan yan, napakabait naman yan eh. Baka hindi, may sumpong lang yan, may S. May S. Kaya lang yan ganyan. Pero yan ay mabait. Sabihin ko sa inyo, hindi yun mabait o salbahe. Siya ay sumpungin, moody. We allow moods to dominate. Na-allow mo yung mood mo, yun ang iyong mangibabaw sa iyo, mood. Wala ako sa mood mag-cook. Wala ako sa mood maglinis. Wala ako sa mood na ganito ang gawin ko, na sumunod kay daddy, kay mommy. Wala ako sa mood. So yung mood, yun ang nangingibabaw. Gets niyo ako? Susundan niyo ba ako doon? Now, namamanipulate ka, nakokontrol ka ng iyong moods na nadodominate. Nadodominate ka ng media. Mga FB. Pag naumpisahan mo, yung click ka na lang ng click. Click ng marketing. Tingin ka ng mabibili mo, pero wala ka namang pambili. Pagkatapos, nagsawa ka doon, pumunta ka sa video. Tapos nakita mo naman yung video mo, may mga babaeng sexy doon. Nag-aalis ng underwear. Pero hindi naman pinakikita, pero palihim. Nakikita niyan, natitira sa iyo imagination. So, ano mangyayari sa iyong thought life? Hindi, sabihin mo sa akin. Si Jesus ay namatay para sa kasalanan. At ginawa niya yun para tubusin tayo, para tayo ay hindi na mamuhay sa kasalanan. Nasusundan niyo pa ba ako? Pastor, napakahirap pong pigilan ng sarili. Well, ang bunga ng banal na espiritu ay self-control. Ang pagpipigil sa sarili, yun ay bunga ng espiritong nasa sa atin po nung tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo. Kaya napakarami, YouTube, Instagram, at hindi lang yun. We allow people, yung approval ng mga tao to control our lives. Okay ba ginawa ka? Oo. Medyo bababaan mo lang ang neckline mo para medyo sexy pa ng kaunti. Taas mo ng kaunti, palda. Okay? O yun. Ayan, good. Medyo, ingat ka lang ha. Huwag mo ipakikitang lahat. Mga ganon. So, nakikinig ka doon sa advice at kung papaano ka, hindi ganyan ang lakad. Ang lakad, yung paa mo, i-cross mong ganyan na parang lasing. Okay, yan. Yung bagang ang paa, hindi naman pike o hindi naman diferensya. Hindi mamostra ko sa inyo. Gaganon, tapos gaganon. Okay, gaganon. Tama, muntik na ako nadapa. Okay. Pero yun ang lakad na kailangan gawin mo. At naka-high heels, ha? So, we walk, we talk, we act. Pagkatapos, yung amoy poison, amoy passion, amoy yung kung ano yung nauuso mga pabango ngayon na nabibili ng kamamahal. Amoy kamfufut, amoy sampagita, mga ganon. Nakukuha niya ba sinasabi ko? We allow that. May influence sa atin. Nauuso ngayon, pati pantalon ng lalaki, yung harapan, medyo nakaumbok. Nakakahiya kung magpipreach dito, tapos yun ang isusuot mo. Yung meron bagang parang supot sa unahan. Nakakahiya yun. Nasusundan niyo po ako, mga minamahal. Titingnan mo muna ang sarili mo bago ka tumayo sa pulpit. Salamat na lang sa Diyos. Ayos ang akin, ano? Okay. Ngayon, tinan niyo. Ito, kung kagagandahan kayo sa Uniqlo ito. Okay. Nag-advertise pa, no?
Ginagamit ko po ito pagka nagbi-video recording. Pagka nagtagal na at kayo pumapasok na sa training program, kailangan iba-ibahin ko ang suot ko. Kaya napakarami na doon na pinagpalitan ko. Kailangan ko po may damit akong i-represent ko ang Diyos sa harapan po ninyo. Now, tinan niyo po. We let our past control us. Yung mga taong may kinalaman sa buhay mo, past is past, pero hinahayaan mo makontrol ka niyan. We learn from our past. Amen po ba tayo doon? Natuto tayo, we learn from our past. Pero hindi tayo pa rin tumira sa ating nakaraan. Sige nga, tumira ka nga sa 1950, kaya gustong-gusto yung istorya ng Noli Me Tangere si Maria Clara, di ba? Kasi gustong-gusto yung bumalik doon sa dati parang time machine. Nakakapasok ka doon sa libro. Nabasa niyo, mapanood niyo ba yon? Yung Maria Clara, educational daw yun eh. Kaya tinignan ko kung paano nga ka-educational. Para yung mga bata ko rito, pwedeng panuurin. Yung mga alaga kong mga bata. Ngayon, mga minamahal ng Panginoon. Ito po, we learn from the past, but we cannot live in our past. Pwede ka bang mabuhay sa nakaraan mo? Pag ginawa mo yon, magulo ang buhay mo. Hindi lang yun, magmumukha kang sira. Subukan mo magsuot dito ng parang kamisola. Subukan mo magsuot ngayon nung lampas tuhod mo, nung halo sa iyong paa. Subukan mo magdamit ng sinaunang panahon. Hindi ka magmumukhang maayos. Magmumukha kang kakaiba, yung parang patay na nabuhay muli. Parang ganon. Now, we allow fear. Ito, makontrol tayo ng ating mga takot. Merong nanakot sa atin hanggang ngayon, naalala pa rin natin yung, alam niyo ba yung momo? Sino sa inyo nakakita na ng momo? Pero nung araw, takot na takot. Yan, may momo dyan. Takot na takot ka sa momo. Hanggang ngayon, yung fear na yun, nasa iyo pa rin. Pagka nag-brown out, sumisigaw, takot ka, may momo sa bahay ninyo. Hanggat hindi ka naman humarap sa salamin, wala yon. Now, tinan nyo, memories, yung mga past memories. Inaalaw natin na makontrol tayo ng ating mga nakaraan, yung memories natin. Good or bad, yun ang kumokontrol sa atin. Inaalaw natin na makontrol tayo ng culture. Kumokontrol ka ng culture, ng weather, ng panahon. Alam nyo, pag biglang kumidlat, may maaalala ka, may pangyayari. Pagka biglang bumuhos ang ulan, may maaalala ka, may pangyayari. Pag umihip ng malamig na hangin, may maaalala ka, parang may pangyayari. Al inaalaw mo, and the devil controls us. Kinokontrol ka rin. Kaya, minsan yung out of the blue, may isip mo, tapos bigla mo na lang magagawa na lang sa buhay mo. Sex. Control a lot of people. Sex. Marami relationship na wawasak dahil nakokontrol siya. At nagkakaroon ng bad relationship because of sexual immorality. At hindi lang yun. Kahit yung pagiging addict sa pornography and masturbation, makoko sa iyo ng mind mo, kakaiba, parang zombie ang kausap mo. Nasusundan niyo pa ba ako? Po, nasusundan niyo pa ba ako? We allow people na nakasakit sa atin, yung mga taong nakasakit sa atin, makontrol pa rin tayo. Patay na siya, 20 taon ng patay. Hanggang ngayon, naalala mo pa yung kanyang lupit, yung kanyang salitang sinabi sa iyo, wala kang silbi, wala kang mararating, ikaw ay isang inutil, ikaw ay bobo, mana ka sa lolo mo, dahil galit siya sa biyanan. Yon. Hanggang ngayon, nakokontrol ka pa rin ng nakaraan. Amen po. Now, yun ang ating old nature, old human nature. Sabi nga sa salita ng Diyos, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, behold, all things have become new. Kaya nga, nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na ang dating, yung dating niya, wala na yung dating pagkatao, siya'y bago na. Siya nga, bago na ba ang takbo ng pag-iisip? Sino sa inyo nakaranas ng tumanggap kay Jesus? Pagkataas ang kamay po. Tinanggap niya na si Jesus sa iyong buhay. Okay. Yung mga hindi pa, gagawin natin maya-maya lang. Pero, tinanggap mo na nga si Jesus, pero pasabi nito, ang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao niya.
siya'y bago na. Sa mata ng Diyos ay binago ka. Pero ang taste bud mo, yung pa rin. Pag kumain ka ng kare-kare, kailangan may, yun, tinan nyo, alam na alam. Pag ang pakbet, merong, yun, alam na alam natin yan. Yun, nandun pa rin yung taste bud. Pero, hindi ko naman sinasabing alisin po natin yun. Ang sinasabi ko, bagong nilalang. Kaya wala na ang dating pagkatao, pero nandun pa rin yung appetite. Nandun pa rin. Napakahiling mo pa rin sa sweets kahit nakakasira sa iyong katawan. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Sabi dito sa Galatians 5:16 to 17 ay ganito. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Sabay-sabay. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang Holy Spirit ang gawin ninyong patnubay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Yung desire ng flesh. Okay. Ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Tuloy natin. Bakit? Ready? Okay, read. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa ninanasan ng Espiritu at ang mga ninanasan ng Espiritu ay laban sa laman. Magkalaban ng dalawang ito. Kaya hindi, sabay-sabay, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. So, meron tayong choice. Meron tayong kinakailangan gawin. Ang kinakailangan tayo, ang Espiritu ang gawing patnubay, huwag susundin ang laman. Walang automatic po. Kahit mag-retreat po tayo, walang automatic. Sabi mo, regatin ako sa HTBC, bago na ako nilalang. Siya nga, ba't ganyan ka pa rin? Wala. Kailangan po talaga ay meron tayong isubmit. Kailangan tayo ay mag-cooperate sa Holy Spirit. Sabi sa John 14:26, ngunit ang patnubay, ang banal na Espiritu ang susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at siya ang magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. If He will teach, He will remind. Holy Spirit will teach, He will remind. Isa pa, the Holy Spirit will teach and He will remind. I-remind niya tayo. Pag naalala mo yon, Lord, sorry po. I'm sorry, nagawa ko po yung mga bagay na yon. Amen po. So mararanasan mo ang freedom kung Espiritu ang gagawin mong patnubay at hindi ang patnubay, hindi yung gasundin ng pita ng laman. Pero hindi yun instant. Hindi instant. Sabihin niyo yan, hindi instant. Hindi automatic. Kaya, narito po ang church, ino-offer ko sa inyo upang tumulong kung paano tayo ay maging victorious sa ating pong pamumuhay. Sabi sa John 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang mamumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So apart from it, katulad niyong Romans 7, verse 15 to 25, nakita niyo po yung pangyayari. Gusto niyang maging godly, pero hiwalay siya sa Diyos. Trying to be godly apart from God, independent from God. Kaya tinan niyo, ang nais ng Panginoon sa atin ay hindi lamang patawarin ang ating kasalanan. Ang nais ng Panginoon sa atin ay ma-overcome natin ang mga habits, powerful habits in our lives. Amen po. Merong mga habits tayo na hindi mo basta may let go. Habit. Yung pagka yung ginawa mo without thinking, yung naka-autopilot ka, ginagawa mo without thinking. Automatic mong nagagawa. Nasusundan niyo pa ba ako? Teka, nagkakaintindihan ba tayo? Meron ba kayong ganon? Yung automatic na nagagawa mo, hindi ko pinag-iisang, pero nangyari sa akin. Meron ba kayong ganon? Kung meron ganon, ito ang sinasabi dito, Romans 6, verse 6 to 9. Tinan nyo. Alam natin na ang dati natin pagkatao ay ipinakong, this is realization and this is truth. Ito yung katotohanan. Alam natin na ang dati natin pagkatao ay ipinakong kasama niya, ni Jesus, upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Tingnan niyo po yun. Yung serial killer, murderer, nahuli, na silya elektrika, makakapatay pa ba siya ng tao kung siya namatay na?
Ha? Sabi niyo sa akin, kung siya ay nasilya electrica, pwede pa ba niyang ipagpatuloy na siya maging serial killer? Hindi na. Sapagkat ang namatay, hindi na siya pwedeng maging rapist. Hindi na pwedeng maging magnanakaw. Kaya sabi rito, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Yun ang tinuturo sa atin. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. At ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Oh, amen po. Nasusundan niyo ako doon? Amen. So, we don't have to fight our battle with ourselves. Meron digma eh. May digmaan tayo sa ating sarili. Hindi mo masunod ang parents mo. Dahil meron kang gusto at yung gusto ng parents mo, hindi yun ang iyong gusto. Nagigess niyo ako doon. But Jesus, God is helping us sa araw na ito. We are not going to fight our battle on our own anymore. Hindi na. Sige, kasama na natin ang Panginoon. Amen po? I have God on my side. Kasama ko siya. Nanangako sa akin, hindi niya ako iiwan, ipababayaan man. Sabi nga niya, dito, tinan niyo, sa Acts 1:8. Tinan mo, sa Acts 1:8. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan. Anong tatanggapin? Tatanggap kayo ng kapangyarihan. Pagbabasa inyo ng Espiritu Santo, ng Holy Spirit, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa kaduluduluhan ng daigdig. Kaduluduluhan ng lupa. Oh, amen po ba tayo doon, mga minamahal ng Panginoon? Why? Because the fact is, your biggest enemy is yourself. And my biggest enemy is myself. Napanood niyo ba yung Artikulo 1? Sino nakapanood ng Artikulo 1? Walang nanood ng Artikulo 1. Ayun niyo yung mga Tagalog. Sabi ni Antonio Luna. Sabi niya, meron tayong maigpit na kaaway at hindi ito ay mga banyaga. Ang kaaway natin ay ang ating sarili. Mabuti pa siya, alam yun, ano. Pero ito naman, ang sinasabi naman dito, our biggest enemy is ourselves. Kinakaya natin, hinaharap natin, apart from God. Pero, hindi na ngayon. Yun ang biggest enemy ko, ang aking sarili. But ang good news, I don't have to fight myself on my own. Hindi na kailangan pagtagumpayan ko sa sarili ko lang lakas. Kasama ko ang Panginoon. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging pagsaksi ko sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa kaduluduluhan ng lupa. Amen po. Yun ang benefit ng kamatayan ni Jesus sa cross. Yun ang tunay na mensahe ng cross. Amen po. Sabi sa Romans 10:9 ay ganito. Pakinggan niyo itong mabuti. Mag-focus po kayo rito. Hindi ito ang time na kayo ay magbaliwala sa message ito po. Pakinggan niyo mabuti ito. Nandito na tayo sa climax. Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon, magbabago ka na ng pananaw. Lord, ayoko nang mabuhay para sa sarili ko. Ayoko nang harapin ang lahat sa sarili ko. Gusto ko isuko ang buhay ko sa iyo. Ikaw ang na aking Panginoon, hindi ang sarili ko. Dati, ang Panginoon mo ay ang sarili mo. Kaya, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Anong reason? Sapagkat ang tao ay nananalig sa pamagitan ng kanyang puso sa gayon napapawalang sala. Nananalig from the heart. Amen po. At sa gayon napapawalang sala, nagpapahayag, meaning prayer. Nagpapahayag sa pamagitan ng labi at sa gayon ay naliligtas. So yung faith natin is from the heart at dinideclare natin yon sa pamagitan ng prayer ang ating pong faith. Kung ipapahayag ng iyong labi. Amen po. So, gusto ko kayong i-lead. Gusto ko kayong i-lead sa isang decision. Gusto ko kayong i-lead sa kung paano magkaroon tayo ng relationship, kung paano yung kukonect tayo sa God. In Jesus' name. Amen po. Sambitin niyo yung panalangin ito
sambitin ito na parang ito'y sarili mong prayer. Sabihin mo ito, mahal na Diyos, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Maraming ulit na narinig ko ang mga mensahe ng cross ng Kalbaryo. Pero sa umagang ito, sa araw na ito, binubuksan ko po ang aking puso para sa iyo, Panginoong Hesus. Buong puso at kaluluwa, tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat sa iyong ginawa para sa akin sa cross. Salamat sa tunay na mensahe ng cross. Binubuksan ko ang puso ko para sa iyo. At buong puso at kaluluwa, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, tagapagligtas, at hari. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob mo sa akin ngayon. In Jesus' name, Amen. Amen. Ang sabi po sa salita ng Diyos ay ganito, sa John 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Yun po. As sa Galatians chapter 4, okay, tinan niyo po. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, yun po kauna-unahang Christmas, ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayon tayo mabibilang na kanyang mga anak. Tapos sa verse 6, tingnan nyo, lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya, pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. Upang ipakilala kayong mga anak ng Diyos, anong ginawa ng Diyos? Pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo makatawag sa kanya, Ama! Ama ko. Kaya hindi ka na alipin, kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos sa kanyang lahat ng kapurihan. Amen po. Amen. So, ito po ang kasiguruhan ng iyong kaligtasan. Sa 1 John 5:11-12, tinan niyo po. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtam natin sa pamamagitan ng anak. Sino ang nagkaloob? Ulitin natin. Basahin po niya. Kayo naman ang bumasa. Okay, ready? Okay, read. Basahin po. Sa pamamagitan ng anak. Okay, sa verse 12. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Ang Holy Spirit ang ipinagkaloob sa atin. Pinagkalooban tayo ng kanyang Espiritu upang makatawag tayo, Ama, Ama ko. Kaya hindi ka na alipin kundi anak at sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Now you are empowered. Hindi kailangan mag-member ng Holy Trinity Bible Church. Hindi po. Gusto lang ninyong lumago, you can join us, you can attend, you can continue on, pero hindi nyo kailangan yon to be saved. Hindi nyo kailangan. Ngayon, empowered ka na. At tandaan po ninyo, when you pray in Jesus' name, diringgin ng Diyos. Amen po. Sabihin ngayon, ako'y empowered na. Empowered na. Ako'y makakapagtagumpay na. Hindi ko na kailangang harapin ng mag-isa ang kahinaan ng aking sarili. Hindi na. Asama ko ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen. Okay. So, bayaan niyo po na may panalangin ko kayo at tanggapin niyo po ang panalangin ito ng buong puso. Heavenly Father, in the name of Jesus, inililift up ko po sa iyo ang iyong mga minamahal. Hindi po isang aksidente na sila'y kasama ko ngayon, lalo na po yung mga invited guests, pag-ingatan niyo po sila. Cover them with the most precious blood that you shed at the cross of Calvary. Hugasan mo po ang kanilang isipan at puso, takpan mo, maging ang kanilang sambahayan, pati ang kanilang mga anak. I pray for your traveling mercy, Lord, to be with each one of them, makarating sila sa kanilang mga destination, Lord, sa tulong at pag-iingat ng Panginoon. At nawa po ang bawat mensahe, bawat kataga na kanilang narinig, Panginoon, ito'y tumimo sa puso, manatili hanggang wakas, Panginoon, manangan
sa tunay na mensahe ng cross ng Kalbaryo. Tanggapin niyo po ang blessing nito ng buong puso. And now may the Lord God bless you and keep you. And may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' mighty name, amen and amen. Kasama po natin ang Panginoon sa ating pag-iwahiwalay. Hindi niya tayo naiiwan na pinababayaan man. Hindi natin kailangan harapin ang mundo na nag-iisa. God bless you.